Ganda-gandahan lagi, akala masarap ang buhay. Pero sa totoo lang, ang hirap talaga magtrabaho dito sa abroad, lalo na dito sa Hong Kong, na yung mga tao hindi kumakain ng rice. Akala nila sa Pilipinas, nagpapasexy ka, nagda-diet dahil naghahanap ka ng foreigner. Ang hindi nila alam, ang katotohanan na mamayat ka talaga dahil hindi ka nakakakain ng kanin. Grabe naman talaga tong mga Chinese, hindi mahilig kumain ng kanin. Kung kumakain man ng kanin, 2 kutsara lang. O sige nga, kung mabubusog ka niyan, 2 kutsara lang. O, teka, sabihin nyo, bakit hindi ka kumuha ng maraming kanin? Kung alam nyo ba dito, Diyos ko, sabay-sabay kaming kumakain. At tatawanan ka nila pag marami yung kanin mo. Saka dito sa Hong Kong, yung binibili nilang bigas, 5 kilo lang, good for 1 month na yan. Samantalang sa Pilipinas, sa atin, yung 5 kilo, 3 days lang yan. Kaya naman, kung bago ka talaga sa Hong Kong, maninibago ka talaga at mamamayat ka, maninibago yung katawan mo dahil sa Pilipinas, kahit na mahirap tayo, only rice tayo lagi, breakfast, lunch at dinner. Samantalang dito sa abroad, kahit na minsan, kunti na nga lang yung rice na kinakain, 1 rice a day pa, tuwing dinner lang. Nung bago pa nga lang ako dito sa amo ko, na ano talaga sila, nabigla sila talaga na naubos na yung rice na binili nila dahil yung 5 kilos nga is good for 1 month nila. Samantalang nung dumating ako, 1 week lang. Kasi naman hindi na-inform ang yaya na hindi pala uso yung rice dito. Kaya naman alam nyo ba yung teknik na ginawa ko? Pinakain ko ng pinakain ng rice yung alaga ko. Ngayon, malaki na yung alaga ko. Pag hindi nakakakain ng rice, nangingiyak-ngiyak. Dahil wala nang choice yung amo ko, bubili na siya ng maraming pagkain kanin. Bubibili na siya ng maraming bigas pala. So, solved na. Yun talaga yung pinaproblema ng mga kababayan natin dito sa Hong Kong. Kasi minsan lang kumakain ng rice once a day lang at minsan wala pang rice. Dahil hindi mahilig yung mga tao dito kumain ng rice. Kaya naman makita nyo sa katawan nila, ang papayat nila at ang healthy nila. Marami namang ulam at saka gulay. Kaso lang hindi tayo nasanay tayo sa rice lang talaga. Tinatanong nga ako ng amo ko, bakit ang hilig ko kumain ng rice? Sabi ko sa Pilipinas kasi mas mura yung rice kaysa ulam. Kailangan namin ramihan ng kumain ng rice dahil wala kaming ulam. At kahit na rice lang ay busog na, solved na. Isa pa ang dahilan sa pagpapayat ng mga OFW dito sa Hong Kong is ang haba ng nilalakad. Grabe sila dito, napakahilig nilang maglakad. Na kahit na pwede mo namang sakayin, hindi nila gustong sasakay ka dahil sayang yung pamasahe. Majority naman talaga sila dito, mas pipiliin na maglakad kaysa sasakay. Mas pipiliin na makasave ng $5 kaysa sa mapagod ka sa paglalakad. Kaya naman yung mga bata dito, grabe na maglakad kahit na 3 years old pa lang ang layo na nalang nilalakad, nakikipagkuntisa na sayong mga leeg dyan, mas pagod ka pa kaysa sa mga bata dito. Ganyan sila dito ka-train. Grabe yung mga resistensya nila dahil healthy nga yung kinakain nila. At sinasabihan ka pa na huwag kang maraming kumakain ng rice dahil hindi yan healthy, napakataas ng sugar ng rice. O diba, saan naman tayo kukuha ng lakas? Hindi naman tayo sanay kumain ng ulam lang. Rice talaga yung ating binabakbak. Samantalang sila, pag anytime kakain sila, meron naman silang pera pang bili, pwede silang o-order. Paano naman tayo? Kuskus dito, kuskus doon, akyat dito, akyat baba dito. Mali-mali na yung aking Tagalog. 'Di ba? Lakad dito, lakad doon. Samantalang sila, pindot-pindot lang ng computer. Paano sila magugutom? Tayo kuskus dito, kuskus doon. Mapagugutom talaga tayo, mauubos talaga yung energy natin na yung kinakain nating 2 rice lang, hindi aabot ng kalahating oras, gutom na ulit tayo. Kaya naman huwag kayong magtaka na yung mga kakilala nyo nag-abroad, lalo na dito sa Hong Kong, is pumapayat. Akala nyo ang ganda-ganda na, ang sexy-sexy. Pero hindi nyo alam, pas mo yarn. But wait, sa una lang naman yan. Sa katagalan, mag-a-adjust din yung katawan nyo. Mag-a-adjust din, nakakain ka na lang ng noodles at hindi ka nakakain ng kanin. Ngayon sa Pilipinas, akala mo hindi ka kakain ng kanin ng breakfast, ikakamatay mo na. Hindi ka nakakain ng lunch, ikakamatay mo na. Pero dito sa abroad talaga, pinipilit mo yung katawan mo mabuhay, hindi pwedeng mamatay ka dahil may pamilyang naghihintay. Sa katagalan, bago mo matapos ang iyong kontrata is masasanay ka ding hindi kumain ng kanin. Masasanay ka din na noodles lang yung breakfast, or minsan na nga kape lang yung breakfast if walang noodles, walang tinapay. Masasanay din yung katawan mo sa kung anong pagkain na meron sila dito. At unti-unti ka ngang tataba kagaya ko. Naka-adjust na sa mga pagkain nila dito at ngayon from small to XL na. Hindi naman lahat dito kuripot sa pagkain, pero majority talaga, marami talagang kuripot sa pagkain at kunti lang yung mga binibiling pagkain. Marami din dito na naka-food allowance, binibigay ng amo yung allowance. Kaso lang, hindi ka din pwedeng magluto sa kanila. Paano mo yung kakainin?
Anong kakainin mo, mga instant lang? Kanya-kanya talaga ng sitwasyon dito sa abroad. Nasa sayo na yan kung anong gawin mong paraan para mabuhay. Kaya naman sa unang mga araw, sa unang mga buwan, sa unang mga week ng iyong pag-a-abroad, grabe napakahirap talaga ang buhay. Nandyan yung nagsisisi ka bakit ka nagpunta dito samantalang sa Pilipinas kahit na mahirap tayo, nakakakain naman tayo. Kaya kayo, bago kayo mag-apply sa abroad, siguraduhin yung ready kayo dito. Kasi marami nag-a-abroad dito sa Hong Kong na days lang, umuwi na ng Pilipinas dahil hindi kinaya ang gutom. Pero sa awa ng Diyos, wala pa namang namamatay dito sa gutom. Pag nasa survival mode ka, kainin mo talaga kung ano yung mga pagkain na nandyan lang para ikaw ay mabuhay at mabusog. Kasi dito sa abroad, wala na talagang time na magpili-pili ng pagkain na gusto mong kainin kung ano na lang yung mga pagkain na nandyan para mabigyang laman ang iyong tiyan, para magkaroon ng lakas sa pagtatrabaho dahil yung mga trabaho natin talaga ay hindi tumitigil, mas lalo pang dumadami kaya kailangan talaga natin ng more energy. Masarap naman yung buhay sa abroad dahil yung mga sinasahod natin is hindi natin makikita sa Pilipinas dahil hindi naman tayo mataas yung ranggo sa Pilipinas pag tayo ay nagtatrabaho, ultimo minimum wage earner lang tayo, kaya maganda yung abroad sana. Kaso lang, kaakibat nito ay ang iba't ibang mga consequence. Pero naniniwala ako na tayo mga Pilipino is matiisin at maparaan talaga tayo kahit saan tayo ilagay at kahit saan tayo mapuntang. Makakasurvive talaga tayo kahit saang sulok man ng mundo dahil sa atin, likas na sa atin ang pagiging malikhain, matyaga at kasipagan. At likas naman talaga tayo na pagiging survival mode sa lahat ng bagay. Kaya kung nanonood ka dito hanggang dulo, maraming salamat. Kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe please for more videos and updates. So lagi ako nag-upload dito sa kung ano man yung mga experience ko dito sa Hong Kong bilang isang katulong dito sa Hong Kong na college degree in the Philippines. So if you are new to my YouTube channel, please don't forget to like and subscribe.